Alright, nandito na naman tayo mga kaibigan. Reaction video na naman tayo dito kay Kibuloy. Update. Mga pulis at mga private army ni Kibuloy. Nagkainitan sa harap ng KOJC compound. Ito na mga kaibigan ang patuloy na nangyayaring nagaganap sa paghanap kay Kibuloy. Ikatlong araw na ng paghahanap sa leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng KOJC compound sa Davao City. Kasabay niyan, patuloy pa rin ang tensyon sa pagitan ng mga pulis at mga taga-suporta ni Kibuloy na humarang pa sa kalsada. Live mula sa Davao City, nasa frontline ang kasamahan natin, si Jiggy Manikad. Jiggy, kumusta na ang sitwasyon dyan? Jiggy, kamusta? Anong lagay ni Kibuloy? Cheryl, nandito nga tayo sa National Highway dito sa Buangin District at sa likuran ko makikita natin ang unang barikada ng mga pulis dito malapit sa compound ni Pastor Apollo Kibuloy. At ito nga pong unang barikadang ito ang nagsisilbing unang layer din ng hanggang para sa mga taga-suporta na nais pang magpunta dito sa harapan ng compound ng pastor. At kanina nagkaroon ng tensyon kung saan sinubukang baklasin ng mga otoridad yung pinakahuling grupo ng mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy sa harapan mismo ng kanyang gate. At dito nga ay nakita natin yung pag-aresto sa ilan sa mga kasamahan na miyembro ng KOJC. Bukod dyan ay nauna ng binaklas ng mga otoridad yung stage na inilagay dito para doon magprograma yung mga miyembro ng KOJC. At doon nakita natin na nakasala 18 ang inaresto ng mga otoridad dahil daw sa obstruction of justice. Narito po ang pakayag nung isa sa mga nakaresto kanina na miyembro ng KOJC. Ayan, mahigit 20 individual inaresto dahil daw sa obstruction of justice. Okay? Mga member ni Kibuloy, yung mga kaibigan. Yung mga yan, mga private army yan. Nakasuot lang ng civilian. Alam naman natin si Kibuloy ay may private army. Siyempre, sino ba ang lalaban dyan? Para depensahan siya lang naman mga civilian. Siyempre, dapat may paniniwala ka na si Kibuloy ay iyong tagapagligtas. Okay? Ngayon, kaya nandyan sila, kanya nandyan ka, para iligtas mo si Kibuloy. Okay? Kasi nga nalalagay sa alanganin. Yan na yung mga itinraining ni Kibuloy na private army ngayon nandyan. Kasuot lang ng civilian. Continue lang. Komersyal mula kay Kibuloy. Wants to know, are you overpaying for business insurance? Ay, nako. Kape para sa kay Kibuloy. It was intimated that according to him, it will not be his force who will implement the same. I don't know who will, but it was my understanding that somebody will do it. Teron, ano yun? Ang narinig niyo po ay ang pahayag ni Attorney Torion, legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ. At kanina pinakiliwanag nga niya na yung nabalita rin na heartbeat daw na na-detect ng mga otoridad ay yung daga, yung walang na-detect na heartbeat sa ilalim ng lupa. Mga daga lang ang nakita ng mga pulis. Nako, si Kibuloy yun. Siyempre, may may hawak, madala silang detector parang sa gold. Yung yung gano'n. May bunker dito parang mina ng ginto na pag ginano sa pader. May gano'n. Kaya lang, walang scanner. Yung nakikita sa pang-detect lang, pang-magnet. Kibuloy! Huli na. Yan na. Dito si Kibuloy. Yung bunker ang detect. Daga. Okay, continue lang. Kita yung sinasabi ng mga miyembro naman ng KOJT na nakita ng mga pulis. Kaya pinabultanan po ng grupo ni Attorney Torion itong mga balibalitang ito. Bukod dyan ay isa sa mga binanggit din niya sa media kanina doon sa interview natin sa kanya na na-mention daw ni General Torres sa kanya na planong pasabugin yung mga tunnel na sinasabing naririto sa loob ng compound. At
tinanggi ni Attorney Torian na may tunnel dito. Ay, At ganon. hindi naman daw PNP ang gagawa nito, kundi ibang unit. Hindi na daw nabanggit ni General Torre kung anong unit at gagawa nito, pero yun daw ang nabanggit ng General sa kanya. Sa ngayon, Pag pinasabog ang tunnel, hindi mo alabas si Kibuloy. Ayaw lumabas matigas ang ulo. Nako, ay baka tuluyan na ito matuda si Kibuloy pag pinasabog yung mga tunnel. Pero wag naman sana. Kibuloy, lumabas ka na. masasabi natin na bagyang umupa na yung tension dito kumpara kanina na talagang bandang tanghali hanggang hapon, alas 4 ng hapon, ay nag-iiyakan yung mga miyembro dahil ayaw nilang umalis sa harapan mismo ng compound at nais nila talagang bantayan itong ginagawa. Talaga naman ito si Kibuloy, piling si Papa Jesus na. Kasi nga yung istorya ni Jesus nung siya ay inaresto, pinako sa cross, nag-iyakan yung mga babae din, di ba? Ngayon si Kibuloy, nag-iyakan din sa kanya. Yung gaya nila. Kibuloy, ay nako. Nagawang operasyon ng mga otoridad. So, ongoing yung operation sa loob at nakabantay din yung mga pulis na naririto naman sa harapan. At sarado pa rin sa trapiko itong mismong bahagi ng National Highway dito po sa Buhangin District. Cheryl? Salamat, Ricky Manikat, at babalikan ka namin para sa iba pang balita. Bagong tropa ng PNP. Mga kaibigan, pasensya na kayo kung ako'y nagsasalita. Ganito talaga pag nagre-reaction sa YouTube. Kailangan mong umalngal. Dahil pag ikaw inanood lang at hindi ka nagngalngal, possible na ma-terminate ka. Okay? Kaya yung mga nagre-reaction sa YouTube, ay talaga nagsasalita sila. Okay? Continue lang. Pagpalitan yung kanina na maghapon na naka-duty dito at nagbabantay nga dito sa harapan mismo ng compound ng KOJC at ilang truck nakita natin na lumabas, umalis at nakanto naman ang ilang truck nila. Sige, malabo yung iyong signal. Police at Ayun na yung wifi mo. ay nalulog sila sa bandaran habang dito naman sa may area na ito ay nagtututun yung mga ibang miyembro ng KOJC na napaalis ang compound nila. Samantala, hindi po kakaba sa dalawang miyembro ng KOJC ang aresto dahil sa operasyon ng PNP kanila dito at nasa frontline ng balitang yan si Brian Montalvo. Ayan, mga pulis na naman. Sabado ng madaling araw, dumating sa harap ng compound ng Kingdom of Jesus Christ ang mahigit 2,000 naka-full battle gear na pulis. Ang target nila, arestuhin na si KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy at 4 pang akusado sa loob ng 30 hektaryang compound. Ayon sa PNP, posibleng nagtatago sa underground facility sa loob nito ang puganting pastor. Tumatago talaga. Alam na. Bitbit ang arrest warrant. Nanguna sa operasyon si Police Regional Office 11 Chief Nicolas Torre III. Ayan, yung mga naglalaban na ganyan, yung mga babae na yan. Member Kibuloy, private army yan. Sa Siyempre, na training yan. paghahanap kay Kibuloy, ilang miyembro ng KOJC ang hinimatay sa loob, habang ang isa nasawi ng atakihin sa puso. Paliwanag naman ng PNP na Sa puso yun, kaya namatay, okay? Ito mga kaibigan, ano lang kung kayo may sakit sa puso, nakakaramdam ng mga dibdib, mag-inom lang kayo ng lemon, kalamansi at maligamgam na tubig. Tanggal yan, sakit sa puso. cardiac arrest ang biktima dahil ilang araw na siyang puyat sa pagbabantay sa tower sa compound. Sa ikalawang araw, mataas pa rin ang tensyon sa pagitan ng KOJC member at mga pulis. Ang ibang miyembro, hindi mapigilang maging emosyonal nang hindi na sila papasukin sa compound. Talagang Diyos na ang tingin nila kay Kibuloy, Kibuloy, madami na budol tao talaga ito. Ginamit lang nito ang Biblia, kaya yumaman. Huwag kayo magpauto dito sa tao nito. Kung talagang siyang walang kasalanan, ba siya? Harapin niya yung kanyang kaso. Sabi niya, mahina lang yung kaso niya. Kasi nga mga kaibigan, hanggat hindi nahuhuli si Kibuloy, patagal ito ng patagal. Di ba? Gastos ito ng gobyerno ng Pilipinas. Magastos ito, yung mga ganito. Yung operation na ganito, ang pondo.
Oh, di ba? Pera ng bayan yan. Gastos din ito kay Kibuloy. Oh. Sigaw. Komersyal. Mula kay Kibuloy na naman. Ay, Kibuloy. Kagabi, nagsagawa ng prayer vigil ang mga miyembro ng KOJC. Talaga naman ay gano'n, no? Paniniwala nila si Kibuloy, bahala sila. Ang mga tao naman, kanya-kanya paniniwala eh. Pero tingin ko lang, para lang sa akin, si Kibuloy, dapat talagang lumabas na. Okay? Alright, hanggang dito na lang. At ano masasabi nyo? Subscribe to my channel, don't forget, comment, bye, thank you.